Nagsimula ang pelikula sa siyam na grupo ng government employee na papunta sa isang village sa gitna ng kagubatan na tinatawag na Colargan. At nang makarating na sila ay nagpulong ang mga ito upang gawin ang kanilang plano na magtayo ng isang makabagong shopping mall sa lugar. Kaya naman sinimulan na nila ang paggawa sa lugar sa pangunguna ng isang municipal head na si Ingela at leader ng proyekto na kanilang gagawin na si Jonas. At kasama ng mga ito ang ilan pang mga gagawa ng proyekto na sila Kosh, Lina, Amir, Eva, Torbjorn, Nadia at Annette, kung saan pinakita ni Ingela sa mga ito ang construction site na tatayuan nila ng isang shopping mall. At dahil dito ay pinuri ni Ingela si Jonas dahil sa matagumpay nitong pagbili ng lupa na kanilang pagtatayuan. At nang makaalis na sila sa lugar ay makikita na may isang misteryosong lalaki ang nagmamasid sa mga ito habang ito ay nakasakay ng bangka. Nang makarating na ang grupo sa kanilang tutuluyan na village sa Colargan ay nakausap nila ang isang namamahala sa bahay na si Jenny at iba pa nitong mga crew sa kanilang tutuluyan. At nang makapasok na ang mga government employee sa kanilang mga silid ay agad nang nagluto ang chef para sa kanilang mga guest, ngunit nang naihanda na niya ang lahat ng sangkap ay napag-alaman nito na naubos na pala ang kanilang gas tank. Kaya naman umalis muna ito papunta sa bayan upang bumili ng gas tank, at upang hindi mabagot sa biyahe ay nakinig ito ng balita sa radyo at dito napag-alaman niya na maraming mga tao ang tutol sa pagpapatayo ng mall sa kanilang lugar. Ngunit ilang saglit ay napahinto na lang ito nang may isang malaking kahoy ang bumaon sa gulong ng kanyang sasakyan na animoy gawa ng isang tao. At dahil sa kuryosidad kung sino ang gumawa nito sa kanyang sasakyan ay pumunta ito sa gitna ng kagubatan at ilang saglit lang ay nakita niya ang isang tali na animoy isang patibong. At nang mahawakan na ito ng chef ay may isang di kilalang lalaki ang umatake sa kanya sa likod. Ilang oras ang nakakalipas ay nagpulong muli ang mga employee patungkol sa gagawin nilang proyekto at dito pinanood nila ang isang advertisement patungkol sa isang shopping mall. Ngunit ang ilan sa mga ito ay tutol sa kanilang gagawin dahil baka ito ang dahilan upang masira ang ilan pang mga pananim malapit sa lugar at makakasira sa kagubatan dahil sa pagputol ng maraming kahoy malapit sa lugar. At nang siyasatin ni Lina ang mga dokumento patungkol sa lugar ay napag-alaman nito na pagmamay-ari pala ng isang farmer ang lugar ng kanilang pagtatayuan ng mall, at nagtataka ito dahil walang nangyaring konversasyon o pirma ng may-ari na ito ay pinagbili niya sa kanila. Ngunit pinaliwanag ni Jonas na nagkaroon lang sila ng verbal agreement ng may-ari kaya naman hindi na niya ito pinapirma sa titulo. At nang matapos na ang kanilang meeting ay pumunta na ang mga ito sa hapagkainan, ngunit nadismaya ang mga ito dahil hindi pa nakakabalik ang chef kaya naman mga hotdog lang ang handa ng kanilang tinutuluyan na hotel. Lumipat ang eksena kung saan kinumpronte ni Jonas si Lina kung bakit palagi na lang ito nagdududa at tutol sa kanyang mga ginagawang mga plano para sa kanilang team. Kaya naman sinabi ni Lina na hindi ito naniniwala sa kanya dahil malabong hindi pumayag ang may-ari na hindi ito pumirma sa kanilang kasunduan, lalo't na malaking lupa ang mawawala sa magsasaka. Habang makikita naman ang isang crew sa naturang hotel na nagre-relax habang umiinom ng beer, ngunit ilang saglit lang ay may umatake sa kanyang isang misteryosong lalaki na tila may gustong ipahiwatig sa mga ito kung bakit ito pumapatay. Balik ang eksena kina Ingela habang ito ay nagtatalo dahil sa iba't iba nilang mga pananaw sa naturang proyekto ay may isang naka-costume na pumasok sa kanilang silid at dito pinasayan niya ang mga ito upang matigil ang kanilang pagtatalo. Ngunit tila hindi ito nakatulong kaya naman tinanggal na nito ang maskara at mapapag-alaman na ito pala ay si Jonas, kaya naman nagalit ito sa kanyang mga kagrupo dahil wala silang pagkakaisa. Kaya naman agaran siyang sinundan ni Ingela at humingi ng tawad dahil sa inasal ng kanilang team, at dito sinabi ni Jonas na kung hindi sila magkakaisa sa kanilang proyekto ay hindi nila ito maitatayo sa madaling panahon. At upang mapakalma ni Ingela si Jonas ay sinabihan niya ito na siya ang puso ng kanilang team at pinuri niya ito na labis namang ikinatuwa ni Jonas. At upang maipakita ni Ingela ang suporta kay Jonas ay binigay nito ang isang gintong pala at sinabihan nito na kung may tatayo na nila ang mall ay siya ang paparangalan nito na lalo pang ikinasaya ni Jonas. Lumipat ang eksena sa isang crew ng hotel kung saan ginagabayan nito ang grupo sa kanilang tour sa lugar at upang magkaroon ang mga ito ng bonding sa isa't isa. At upang mangyari ito ay kinolekta ng crew ang mga cellphone ng grupo upang makafocus ang mga ito kanilang tour. At habang nagsisimula na ang mga ito maglakad ay nag-usap sina Amir at Lina patungkol sa may-ari ng lupa at nagtataka pa rin ito kung bakit hindi ito pumirma sa kasulatan nila Jonas. Kaya naman sinabi ni Amir kay Lina na nabalitaan niyang nagpakamatay ang may-ari matapos ang pag-uusap nila ni Jonas, kaya naman hindi na ito nakapirma sa kanilang kasulatan na lalo pang nagpaduda kay Lina kay Jonas.
Lumipat ang eksena nang sila ay nakarating na sa lawa ay nagkaroon sila ng palaro at hinati nila ang kanilang grupo sa tatlo upang makagawa ng isang bangka na gawa sa plastic bottle at kung sino ang unang makakarating sa kabilang pangpang ay siyang mananalo. Kaya naman nang makagawa na ang mga ito ng bangka ay agaran na silang nagpaligsahan hanggang sa nagawang manalo nila Jonas sa kanilang aktibidad. Habang wala namang kaalam-alam ang mga ito na kinukuha na ng misteryosong killer ang kanilang mga cellphone at costume ni Jonas upang matakpan ang mukha ng killer. Lumipat ang eksena kay Jenny na nagtataka dahil sa pagkawala ng kanyang mga kasamahan sa hotel kaya naman hinanap niya ito sa bawat sulok ng kwarto hanggang sa makita nito ang killer kaya naman agaran siyang inatake nito. At dahil sa takot ni Jenny ay pinilit nitong makatakas sa kanyang abot na makakaya ngunit sa husay ng killer ay nagawa siya nitong madido. Balik ang eksena sa grupo kung saan idinala naman sila sa susunod na activity upang sumakay sa isang zipline. At dahil sa takot ni Lina sa naturang activity ay pinayagan siya ng crew umatras sa activity at manood na lang kaya naman nang malaman ni Jonas na natatakot si Lina ay pinag-osar niya ito at pinahiya sa iba pang kasamahan. Kaya naman sinubukan ni Lina na sumakay sa zipline ngunit nang mapagkanto nito na hindi niya itong kayang gawin ay tuluyan na lang itong umalis sa naturang aktibidad. At habang nagsasaya ang ilan sa kanilang aktibidad pumunta si Lina sa kwarto ni Jonas upang tingnan nito ang laptop ni Jonas upang malaman kung ano ang tunay na nangyari sa may-ari ng lupa. At nang magawa na niyang mabuksan ang laptop ni Jonas ay nabigla si Lina nang makita niya ang isang dokumento na walang nangyaring pag-uusap sa pagitan ni Jonas at may-ari ng lupa. At napag-alaman nito na walang pinag-aralan ang farmer dahilan upang mabilis lang itong maloko ni Jonas upang masecure ang lupa ng pagtatayuan ng kanilang mall. Kaya naman nang malaman ng may-ari na naloko siya ni Jonas at kinukuha na ng kumpanya ang kanyang lupa ay nagpakamatay ito. At upang malaman ng iba pang grupo ang kakapalang ginawa ni Jonas sa may-ari ng lupa ay kinopya niya ito sa kanyang USB at sabay nang umalis. Habang abala naman ang killer sa paggawa ng mga bitag malapit sa tinutuluyan nila Jonas at nang makabalik na ang grupo sa hotel ay nagtaka ang mga ito nang mawala ang kanilang mga cellphone at ilan pang mga gamit ng mga ito. At upang malaman kung sino ang kumuha ng kanilang mga gamit ay pumunta ito sa loob ng hotel upang ipacheck sa CCTV ang lugar ngunit nagtaka ito nang walang katao-tao sa loob ng hotel. At dahil sa kuryosidad kung nasaan ang mga kasamahan nito ay hinanap niya ang mga ito hanggang sa makita niya ang mga nagkalat na gamit sa sahig ng conference room. At ilang saglit lang ay nakita niya ang katawan ni Jenny na nakabitin kaya naman labis itong natakot. Hanggang sa dumating ang killer at agaran nitong inatake ang crew at pinatay. Pagkagabihan habang nagsasaya ang mga ito ay biglang dumating si Lina upang kausapin ang dalawa niyang kaibigan na sina Amir at Nadia at dito sinabi niya ang patungkol sa may-ari ng lupa at pinabasa nito sa kanila ang ginawang kakupulan ni Jonas. At dahil kuryosidad ni Jonas ay napaisip ito kung ano ang pinag-uusapan ng tatlo laban sa kanya hanggang sa bumalik na ang tatlo at sinabihan ni Lina si Raj na may itinatagong sekreto si Jonas sa kanila. Kaya naman upang mapagtakpan ni Jonas ang kakapalan nito ay kinausap niya si Lina at inopera ng malaking halaga upang hindi ipagsabi nito ang panglulokong ginawa nito sa magsasaka. Ngunit tila walang pakialam si Lina sa mga pang-iinganyo ni Jonas kaya naman nagalit ito at pilit na tinatanggi ang akusasyon nito laban sa kanya. Hanggang sa matigilan na lang ito nang ipinakita ni Lina ang USB kung saan nakalagay ang dokumento patungkol sa sabuatan nila Jonas at kumpanyang magtatayo ng mall sa lugar. At sinabihan ni Lina si Jonas na kung hindi niya ititigil ang pagpapatayo ng mall sa lugar ay isusumbong niya ang mga ito sa otoridad dahil sa ilegal nitong pag-agaw ng lupa sa magsasaka. Habang ang iba ay pumunta na sa kanya-kanyang mga silid maliban kay Raj na tila gusto pang magpalamig sa labas. Ngunit ilang saglit lang ay biglang dumating na ang killer sa kanyang harapan ngunit tila isinawalang bahala lang ito ni Raj dahil sa pag-aakalang ito ay si Jonas. At nang nilapitan na siya nito ay dito na tinuhog si Raj na parang barbecue at nang makita ito ng matanda na isa sa nagbabantay sa lugar ay agaran itong tumakbo. Habang lumabas naman ng kanyang silid si Ingela upang pumunta sa reception area upang magpaluto ng makakain ngunit pagdating niya dito ay nagtaka ito dahil walang mga crew ang lumalapit sa kanya. Kaya naman hinanap niya ang mga ito sa loob hanggang sa makarating siya sa conference room at dito nakita niya ang mga dugo na nagkalat sa sahig at mga ilang ngipin na nagkalat sa kwarto. At dahil sa takot nito ay agaran na itong lumabas ng bahay hanggang sa nakita niya ang killer at sabay siya nitong inatake at itinali sa flagpole na agaran nitong ikinamatay. At dahil sa ingay ay lumabas sila Lina at ilan pa nitong mga kasamahan at dito nakita nila ang karumaldumal na ginawa ng killer kay Ingela, at nang makita nila na nakatingin na sa kanila ang killer ay dito na sila labis na natakot kaya naman agaran na silang nagtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili.
At habang tumatakbo si Jonas ay tila sumabit ang kanyang ulo sa isang wire dahilan upang masugatan ang ulo nito, kaya naman nang makita ito ni Lina ay agaran niya itong tinulungan sa kabila ng kakapalang ginawa nito sa kanila. Ngunit ilang saglit lang ay nakita na nila ang killer na papalapit sa kanila, kaya naman nagsimula na ang dalawang tumakbo papunta sa lawa. At gamit ang isang bangka na ginawa nila sa kanilang aktibidad ay sinakyan nila ito upang makalayo sa killer. At mga ilang minuto ang nakakalipas habang sinasagwan nila ang bangka ay bigla na namang nagkatupak si Jonas at tinakot si Lina na kung hindi niya ibibigay ang USB sa kanya ay itutulak niya ito sa bangka. At nang wala ng pagpipilian si Lina ay binigay niya ang USB na naglalaman ng kakapalan ni Jonas, at nang makuha na niya ito ay sinipa niya pa rin si Lina sa kabila ng pagtulong nito sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad ay nagawa naman ni Lina na makarating sa pangpang at sabay na itong tumakbo upang makatakas. At habang tumatakbo si Lina sa gitna ng kagubatan ay nadapa ito, at dito nakita niya ang katawan ng chef na nakahandusay sa kanyang harapan. At makikita naman sina Amir at tatlo pa nitong mga kasamahan na hinaharangan ang bawat pinto ng kwarto upang hindi makapasok ang killer. Hanggang sa nagplano ang mga ito na kumuha ng kanilang magagamit upang panglaban sa killer kung sila ay aatakihin. At dahil sa pag-aalala ni Amir kay Lina ay napagpasyahan nito na hanapin si Lina sa labas, at habang hinahanap nito si Lina sa gitna ng kakahuyan ay nakita ng killer ang kanyang dalang flashlight dahilan upang lapitan siya nito. Ngunit ilang saglit lang ay nilapitan ni Lina si Amir at agaran nitong pina-off ang flashlight dahil nakikita ito ng killer. Habang hinahanap naman ni Nadia ang susi ng kanilang van upang makatakas, at sa ilang minutong paghahanap nito ay sa wakas ay nakita na niya ang susi. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang nakapasok ang killer at sabay siya nitong inatake, at dahil sa liksi ni Nadia ay nagawa nitong makatakas sa killer. At sabay bumalik kina Torbjörn upang ipaalam sa mga ito na nakuha na nila ang susi ng van. At dahil sa katalinuhan ng killer ay pinasabog nito ang van dahilan upang mawalan ng pag-asa ang tatlo na makatakas. At habang nakatingin ang mga ito sa nasusunog na van ay nakarinig sila ng ingay sa likod, kaya naman agaran nila itong pinuntahan at mapag-aalaman na ito pala ay sila Amir at Lina. Lumipat ang eksena kay Annette habang tinitingnan nito ang malaadobong katawan ni Raj ay nagulat ito nang biglang lumapit sa kanya si Jonas. Kaya naman nagtago ang dalawa sa kwarto upang gamutin ang sugat sa ulo ni Jonas, at giit nito na ang anak ng magsasaka ang pumapatay sa kanila na nagngangalang Franz upang makaganti sa kanila, at hindi ito titigil hanggang hindi sila nauubos nito. At dito mapag-aalaman na alam rin pala ng matanda ang kakupalang ginawa ni Jonas. Kaya naman nang malaman ito ni Jonas ay lumabas ito at kinuha ang isang e-bike upang makatakas sa lugar, ngunit ilang saglit lang ay dumating na ang killer, kaya naman nagmakaawa si Annette na sumakay kay Jonas. At dahil isang couple si Jonas ay iniwan nito ang matanda na tumulong sa kanya, kaya naman nakaladkad ito. At nang makita ni Annette na nasa harapan na niya ang killer ay kinausap niya ito at humingi ng tawad sa pag-aakalang ito ay si Franz. Ngunit nang habarin ng killer ang suot nitong costume ay nagulat ito dahil hindi ito ang anak ng magsasaka. At nang makita na ni Annette ang mukha ng killer ay sabay na siya nitong inararo sa ulo, at nagawa pa ni Annette na makalakad papalayo sa killer. Habang makikita naman si Jonas na takot at walang kaalam-alam na may nakahandang mga patibong sa bawat dinadaanan ng mga ito. At nang madaanan na ni Jonas ang ginawang patibong ng killer ay nawalan ito ng balanse, kaya naman agaran itong nahulog sa isang ilog. Lumipat ang eksena kina Amir at nakita nito ang isang newspaper kung saan nabasa nito ang isang article patungkol sa pagkamatay ng magsasaka, at nangako ang anak nito na maghihiganti ito sa kumpanyang kumuha sa kanilang lupa. Kaya naman labis ang pagsisi ng mga ito na pinagkatiwalaan nila si Jonas nang dahil sa kanyang kaugukan nito ay napahamak ang kanilang mga buhay. Hanggang sa makaisip ng paraan si Lina, at dito sinabi nito sa kanyang kasamahan na kailangan nilang makapunta sa zipline upang makatakas. Kaya naman agarang lumabas ang lima at naglakad sa gitna ng kagubatan, ngunit ilang saglit lang ay nakita sila ng killer dahilan upang magkahiwalay-hiwalay ang mga ito dahil sa takot. Habang tumatakbo si Nadia ay biglang naipit ang isang paa nito sa bear trap dahilan upang maabutan siya ng killer. At dahil sa nakainom ito ng Henebra ay nagawa nitong mahampas sa mukha ang killer dahilan upang makatakas ito at sumanib sa kanya ang katagang Never Say Die. Habang sina Eva at Torbjörn naman ay bumalik sa bahay ng kanilang tinutuluyan upang magtago. At nang makarating na sina Lina at Amir sa zipline ay agad na nilang inihanda ang mga belt upang isuot sa kanilang mga katawan. At dahil sa takot ni Lina sa zipline ay napagpasyahan ni Amir na sila na lang dalawa ang sabay na sumakay sa zipline upang hindi gaanong matakot ang kanyang crush. At nang nagsimula na silang tumawid ay nakita ni Amir ang isang patibong na ginawa ng killer, kaya naman agaran niyang inilipat sa likod si Lina at sinakripisyon niya ang kanyang sarili para kay Lina.
At dahil sa pagkabigla ni Lina ay labis itong umiyak dahil sa pagkamatay ni Amir kaya naman agad na itong pumunta sa kagubatan upang magtago at dito na diskubre niya na nasugatan rin pala ito sa kanyang tiyan. At ilang saglit lang ay nakarinig ito ng cellphone na nagre-ring kaya naman agaran niya itong hinanap at nang mahanap na niya ang cellphone na iniwan ng killer ay agaran na nitong tinawagan ang mga pulis. Balik ang eksena kina Torbjörn habang hawak-hawak nito ang gintong pala ay nagawang mahuli ng killer si Eva kaya naman nilabanan ito ni Torbjörn. At dahil sa may edad na rin ito ay mabilis lang siyang napatomba ng killer at natanggalan ng isang tainga at nang papatayin na siya ng killer ay bigla namang hinampes ni Eva ang killer sa likuran dahilan upang tumakbo ito sa sakit. Kaya naman nang nakalabas na ang dalawa sa cabin ay naghahanap ang mga ito ng mga gamit upang panghampas sa killer. Hanggang sa nagawa na naman nitong mahuli si Eva at nang siya naman ang papatayin ng killer ay sinunog ni Torbjörn ang maskara nito dahilan upang matarante ito. Hanggang sa makahanap ito ng isang nakaimbak na tubig kaya naman agaran nitong iniloblob ang mukha nito. At nang mawala na ang apoy nito sa kanyang maskara ay agaran na nitong inatake sina Torbjörn at Eva at dahil sa takot ng dalawa ay napasigaw na lang ang mga ito. Hanggang sa dumating si Nadia at nagawa nitong mapatay ang killer sa pamamagitan ng paghampas nito ng pala sa ulo at dahil sa saya ng mga ito na napatay na nilang ang killer ay nagyakapan ang tatlo. Habang makikita naman na dumadating na ang mga pulis kaya naman tinatawag ito ni Lina upang siya ay tulungan. Ngunit ilang saglit lang ay inatake siya ni Jonas dahilan upang maglaban ang dalawa. At dahil sa sugat na natamo ni Jonas sa kanyang ulo ay ito ang pinuntirya ni Lina dahilan upang tuluyang matuklap ang ulo nito na agarang ikinamatay ni Jonas. At nang nakarating na ang mga pulis sa pinangyarihan ay laking pasasalamat ng apat dahil nagawa nilang makaligtas sa isang taong nagliliyab sa galit dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang ama.